Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Episode 3. Ang hindi inaasahang pagkikita. Matapos makausap ang kanyang ama sa telepono, hindi na nag-aksaya ng oras si Lucas. Agad siyang bumiyahe papunta sa mall. Hindi pa niya lubusang kilala ang anak ni Don Ricardo. Sa katunayan, isang larawan lang sa cellphone ang hawak niya. Larawang ipinadala ng kanyang ama, Althea Monteverde. Iyon lang ang alam niya. Habang umaandar ang motor, tahimik lang si Lucas. Nakatutok ang mga mata sa daan. Ang isip ay nasa iisang misyon lamang. Dahil hindi siya pamilyar sa lugar, Waze lang ang kanyang sinusundan. Mukhang malapit na, bulong niya sa sarili. Nang matano sa di kalayuan ng napakalaking mall. Ngunit bigla siyang napamura, may sirang kalsada sa harapan. Hindi siya makadaan. Tumingin siya sa paligid, naghanap ng ibang ruta. Shortcut na lang, sabi niya. Iniwan niya ang motor sa gilid at naglakad papasok sa isang masikip na daan. Pag-akyat niya sa isang mataas na bakod, bigla siyang napatigil. May nakita siya, sa ibaba, 4 na lalaking mukhang bangag. At sa gitna nila, isang binata at isang dalaga. Mukhang may kaguluhan. Sa unang tingin, inakala ni Lucas na nag-aaway lang. Ngunit habang pinagmamasdan niya, napansin niyang may kakaiba. Ang binata, maliit, payat, halos patpatin, ay nakikipaglaban sa 4 na lalaki. At hindi lang basta santukan. Sa bawat galaw nito, kitang-kita ni Lucas na may alam ito sa martial arts. Hindi ordinaryo, bulong niya. 1, 2, bumagsak na ang 2 lalaki. Sa isip ni Lucas, kaya na niya to. Tumingin siya sa relo. May mas mahalaga pa siyang misyon. Hindi ko na kailangan makialam, sabi niya sa sarili. Tumalikod na siya para umalis. Nang bigla niyang makita ang isang lalaki sa likod ng binata. Tahimik, mabagal ang galaw, at sa kamay nito, isang balisong. Damn! Hindi na nag-isip si Lucas. Agad siyang tumalon pababa. Sa mismong sandaling itinaas ng sanggano ang patalim. Althea, sa likod mo, napahiyaw si Nicole, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, bumagsak ang lalaki, ni hindi nakita ni Nicole kung paano. Masyadong mabilis. Pagkatapos noon, isa pang lalaki ang pinabagsak ni Althea. Napatalikod siya, at doon niya nakita si Lucas. Nagulat si Althea, aba, may isa pa. Hindi na nagdalawang isip. Isang suntok ang pinakawalan niya. Ngunit mas mabilis si Lucas. Nahawakan niya ang kanang kamay. Sinundan ng kaliwa. Ngayong hawak na niya ang parehong kamay ni Althea. Hindi na ito makagalaw. Nagkatitigan silang dalawa. Sa isip ni Lucas, parang pamilyar ang mga mata nito. Pero hindi pa siya tapos mag-isip. Biglang sinubukang sipin ni Althea ang pagitan ng kanyang mga binti. Ngunit nabasa agad ni Lucas ang galaw. Mabilis siyang lumundag palayo, sabay bitaw sa mga kamay nito. Hoy! Hoy! Teka lang, sabi ni Lucas. Foul yan ah, hindi yan gawain ng isang tunay na lalaki. Anong sabi mo? Sigaw ni Althea, at doon, biglang natigilan siya. Shit, hindi nga pala siya si Althea ngayon. Nakadisguise siya, nagpapanggap na lalaki. At sino ka naman? Tanong niya, pilit binabago ang boses. Wala, sagot ni Lucas. Napadaan lang. Nakita ko kayong may kaaway, kaya tumulong ako. Tumulong. Ngumisi siya. Kita mo naman, bagsak silang lahat. Mayabang ang tono, pero sa totoo lang, kung nahuli lang si Lucas ng 1 segundo, baka nasaksak na siya. Okay, sabi ni Lucas. Ikaw na ang magaling. Sorry, kailangan ko na talagang umalis. May importante pa akong lakad. Oh, kasalanan pa pala namin kung late ka. Iritabling sagot ni Althea. Go, Leas na. At uulitin ko, hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi na sumagot si Lucas. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Mas may mahalaga pa siyang dapat gawin. Hindi niya alam na, ang binatang iniwan niya sa eskinita, ay ang mismong taong hinahanap niya. Tara na bestie, umalis na rin tayo at baka magising pa yung mga kumag na yan, sabi ni Althea. Si Lucas naman pagdating sa mall, I'm Lucas Reyes, anak ni Mr. Miguel Reyes, pinadala niya ako dito. Sabi niya sa mga gwardya sa mall. Ikaw pala, tuloy po kayo. Sabi ng isang gwardya.
nasa taas po si Mr. Smith. Pagpasok niya nandun si Mr. Smith nakatayo, pinapanood ang review sa TV kung saan huling nakita si Althea. Pinakita niya kay Lucas ang mga pangyayari, at nakita ni Lucas si Althea kahit sa monitor lang ng TV. Pumasok ito sa dressing room, pagkatapos wala ng Altheang lumabas maliban na lang sa isang binatang nakasombrero na familiar sa kanya. Hanggang maalala niya ang mga eksena kanina bago siya pumunta sa mall. Agad niyang kinuha ang cellphone at tiningnan ang picture gallery, hindi nga siya nagkakamali. Tama ang hinala niya, kaya pala parang familiar sa kanya ang mga mata ng binata kanina, at nang mahawakan niya ito napakalambot ng kamay nito parang hindi sanay sa mabibigat na gawain. Naalala rin niya ang sinigaw ng babaeng kasama ng binata. Althea, ngayon malinaw na sa kanya at hindi na siya mahihirapan na hanapin si Althea. Samantala, habang nakalayo na sila sa eskinita, napansin ni Nicole ang isang 7-Eleven sa kanto. "Oh, bestie, dito muna tayo," sabi niya. "Kailangan nating magpalamig." Pumasok sila at naupo sa gilid, parehong tahimik sa unang sandali. Parang hinahabol pa rin ng tensyon ang kanilang paghinga. Biglang napangiti si Nicole at biniro siya. "Ikaw talaga," sabi niya. "Sinungitan mo pa si Mr. Nice Guy." Napakunot noo si Althea. "Mr. Nice Guy, yung tumulong sa atin kanina," natatawang sagot ni Nicole. "Grabe ka bestie, tayo na nga ang tinulungan ng tao." Napabuntong hininga si Althea. Unti-unti, bumalik sa isip niya ang nangyari. Ang biglaang paglitaw ni Lucas. Ang bilis ng kilos niya. Ang paraan ng pagprotekta nito, kahit hindi sila magkakilala. "Tama ka, bestie," mahinang sabi niya. "Hindi ko dapat siya trinato ng ganon. Nakokonsensya tuloy ako." Saglit siyang tumahimik bago nagpatuloy. "Kapag nakita ko ulit siya, hihingi ako ng dispensa. At magpapasalamat." Napangiti si Nicole pero agad ding napabuntong hininga. "At paano naman yun?" tanong niya. "Tandaan mo bestie, hindi laging ganito." Tumingin siya kay Althea, seryoso na ang tono. "Tumakas ka lang ngayon. Hindi ikaw si Althea sa panahong to. Mamaya, babalik ka na naman sa dating mundo mo." Napayuko si Althea. "Hay," mahinang buntong hininga. "Tama ka nga." Saglit siyang natahimik, nakatitig sa hawak na malamig na inumin. Sana lang, dugtong niya, halos pabulong. "Makita ko ulit siya." Napakunot noo si Nicole. "Ha? Bakit?" Hindi agad nakasagot si Althea. Sa isip niya, bumalik ang eksena. Ang sandaling nagkatitigan sila, ang paghawak ni Lucas sa kanya. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas, kahit saglit lang. Parang may kakaiba, may init sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman sa ibang lalaki. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa tuwing naiisip niya si Lucas, parang may kumikirot, at may humihila. Isang bagay na bago, isang damdaming hindi inaasahan. Lumabas sina Althea at Nicole mula sa 7-Elevens. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw ng mall ay unti-unti nang bumubukas. "Bestie, balik na tayo," sabi ni Nicole. "Baka hinahanap ka na." Tumango si Althea pero bago pa siya makasagot, may huminto na motor sa gilid ng kalsada. Napalingon siya, isang lalaking kakababa lang ng helmet. Hindi niya agad nakita ang mukha, ngunit nang iangat ng lalaki ang ulo, nanlaki ang mga mata ni Althea. Siya, si Mr. Nice Guy. Hindi gumalaw si Lucas. Napatingin din siya kay Althea. Saglit na katahimikan. Parang huminto ang mundo. Nagkatitigan sila. Isang segundo, dalawa, may kung anong bumalik sa dibdib ni Althea. Siya yun, bulong niya sa sarili. Humakbang siya pasulong. "Bestie, sandali." Ngunit biglang may tumawag kay Lucas sa cellphone. Napabuntong hininga ito at tumalikod sandali. "Sir, nahanap na po namin," mahinang sabi niya sa telepono. Samantala, may dumaan na sasakyan sa pagitan nila. Saglit na natakpan ang paningin. Pag-alis ng sasakyan, wala na si Lucas. Nakatayo pa rin si Althea, parang may hinahanap. "Althea," tawag ni Nicole. "Okay ka lang?" Hindi siya agad sumagot. Sa malayo, si Lucas ay muli nang nagsuot ng helmet. Bago umalis, napalingon siya. Isang sulyap, ngunit huli na. Yumandar ang motor at tuluyang nawala sa dilim. Napahawak si Althea sa dibdib. "Bestie," mahinang sabi niya. "Akala ko, siya na." Napatingin si Nicole sa direksyong tinititigan niya. "Missed connection, biro nito. Kung kayo talaga, magkikita ulit kayo." Hindi sumagot si Althea.
Ngunit sa isip niya, iisa lang ang tanong. Bakit parang ayaw ko siyang mawala? Kung nagustuhan mo ang episode 3, like, share, at subscribe sa Telenovela PH. I-click ang notification bell para sa susunod na episode.